Bakit po? Ah! Tuwagin mo si Rosa. Dali. Rosa! Rosa! Senyora! Bilis! Bakit? Rosa! Diyos ko! Rosa! Tuwagin mo si Doktor. Tuwagin mo siya kina Christy. Dali. Senyora? Dali po kayo. Senyora? Hello? Pakilakasan, maingay, hindi ko marinig. Ano? Miss Mason residence nga. Pakilakasan naman sabi, hindi ko marinig eh. Rosa? Rosa, ano? Si Dr. Andrada. Teka, sandali lang ha. Ate. Si ano daw ho? Si Dr. Andrada. Busy eh. Sabihin mo busy. Importante daw ho eh. Sino raw yan? Si Rosa daw ho. Yung katulong ni Kuya Jaime. Hindi, gisingin mo ito para mag-aarap. Hello? Ox na nga pala yung mga equipments. Pina-deliver na doon sa ospital. Oo, kanina na-deliver na namin. Ako yung isang katulong dito. Kumita ba kayo dyan? Well, so far so good. Teka muna, tatawagin ko si Dr. Andrada. Christy, demanding pa ba? Magbabago pa yan. Doktor, nasa ospital po si ma'am. Dinugo po at manganganak na po yata. Ha? Nagdesisyon na kami kahit wala ka pa, Jim. Buhay ang inaagaw namin. Napakataas ng BP ni Miding. Babae ang anak mo. 7 pounds and normal. Jim, serious ang condition ni Miding. Comatose. Pero gagawin namin ang magagawa. Doktor, ano pong nangyari sa inyo? Excuse me. Bakit hindi mo ako tinawagan? Alam mo naman ang telepono ni Christine. Tumawag po ako doon, doktor. Sabi nung sumagot sa akin, yung pangalawang katulong doon, sandali lang daw at tatawagin niya kayo. Matagal po akong naghintay, hindi kayo sumasagot. Kaya nga ho, itinawag ko na lang ng ambulansya si Miding. Nakitawag nga lang po ako sa may kapitbahay. Mula rito sa ospital, kinukontak ko kayo kina Ali Christie, pero talaga yatang sira ang telepono doon. Kung man kayong puntahan, hindi ko alam ang address. Yung numero lang ng telepono ang alam ko. Doktor, hanggang ngayon hindi pa nagkakamalay si Miding. Rosa! Tahimikin mo yung batang yan! Pinatitigil ko na, doktor. Ayaw eh. Buisit ako dyan. Yata! Siguro naghahanap ng magulang, Dok. Oo nga pala, natatandaan ko nung buhay pa si Ma'am. Sabi niya, gusto niya, Roxanne ang pangalan.